Mga kabayan, breaking news, China rumes back sa Amerika. Estados Unidos sisiguruhin daw na gagawing impyerno ang bansang China. Hukbong pangdagat at mga eroplanong mandirigma ng Australia, Japan at Amerika sumugod na sa West Philippine Sea para suportahan ang Pilipinas laban sa mga aksyon ng bansang China. Alyansa at pagpapalakas sa mga kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at New Zealand niluluto na. Panibagong pangmalakasang armas mula sa Israel na Spider missile system planong ipadala sa Pilipinas. Eroplanong pang-militar ng bansang Australia inatake ng mga fighter jet ng China habang nagpapatrolya sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang sistema, mga kabayan, hindi ito ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong uri ng mga delikadong pag-atake ang China laban sa Australia. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas dahil nga sa mga nararanasan itong panganib bunsod ng harassment at provocative actions na hatid ng bansang China. Niluluto na nga sa ngayon ang mas pagpapaigting pa nga ng defensive ties at bilateral cooperation sa pagitan ng France at ng ating bansa matapos nga ang pagpupulong na naganap sa pagitan ng French Joint Commander for Asia Pacific na si Rear Admiral Guillaume Pinget at Acting Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Jimmy Larida sa Camp Aguinaldo noong Huwebes, 13 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa AFP, ipinapakita sa pagpupulong na ito ng mga kinatawan ng Pilipinas at France ang importansya ng pagpapalakas ng defense partnership sa pamamagitan ng mga series of initiatives katulad nga ng bilateral maritime activities at commitment para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isa nga ang bansang France sa tatlong mga bansa na naglalayong pumirma ng Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas, kagaya nga ng Canada at New Zealand. Ang Reciprocal Access Agreement ay isang kasunduan kung saan malayang makakapag-training ang mga military units ng bawat bansa katulad ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa at gayon din ang kanilang military units para sumentro sa interoperability ng ating mga puwersa. Mga kabayan, may panibagong pangmalakasang armas na naman ang pinaplanong i-acquire ng Pilipinas mula sa bansang Israel. Ito na nga ang Spider SR or ER Surface-to-Air Missile System at pinaplano itong ilagay ng Pilipinas bilang Shore-Based Air Defense System bilang paghahanda dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Ang planong ito ay bilang alignment na rin ng Philippine Air Force sa hawak-hawak nating Spider MR system at bilang palangga na rin sa mga threat sa Coastal Defense Regiment na BrahMos anti-ship missile. Ang Spider system ng Israel ay may 4 na variant: Spider SR o Short Range, Spider ER o Extended Range, MR o Medium Range at LR o ang Long Range na ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems na siya ring creator ng Iron Dome na proven and tested pagdating sa mga digmaan. Sa pamamagitan ng mga defense systems nito, mga kabayan, kaya nitong i-intercept ang mga threat kagaya ng aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, guided munitions at maging mga missiles ng kalaban. Sa mga nakalipas na mga taon, bumili ang Pilipinas ng medium range system at inilagay nga ito sa Basa Air Base sa Pampanga. Samantala, inanunsyo ng People's Republic of China ang kanilang pag-resback o paghihiganti laban sa Estados Unidos matapos nga nitong patawan ng 10% na taripa ang lahat ng mga Chinese goods o product na papasok sa Amerika. Papatawan na rin ng dagdag na 15% na taripa ng China ang ilang mga imported goods na magmumula sa US, partikular na ang coal and liquefied natural gas products, habang dagdag na 10% naman sa mga crude oil, agricultural machinery, large displacement vehicles at maging sa mga pickup trucks. Ikinukonsidera pa nga ng China na magaan pa raw ang kanilang paghihiganti laban sa Amerika dahil ilang produkto lamang ang kanilang iminamay, hindi kagaya ng US
na lahat ng Chinese goods ay may karagdagang ipinataw na taripa na talaga namang ikinagalit nga ng PRC. Hindi naman nababahala si US President Donald Trump sa hakbang na ito na ginawa ng China, bagkus ay sinabi pa nga nito na sinamantala raw ni Xi Jinping ang nakarang administrasyon at nagkaroon ng $1 trillion in deficit ang Amerika dahil sa China sa nakalipas na mga taon. Naglunsad naman ng mga barko at eroplanong mandirigma ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika patungo sa exclusive economic zone ng ating bansa sa bahagi ng West Philippine Sea para ipakita ng ating mga kaalyado ang kanilang pagsuporta sa Maynila dahil pa rin sa mga harassment and provocative actions ng bansang China at sa kagustuhan nga ng mga bansang ito na palakasin ang regional and international cooperation para sa ligtas at bukas na Indo-Pacific. Nagsama-sama ang mga assets ng 4 na mga bansa para masisigurong magkakaroon tayo ng interoperability at maayos na kooperasyon bilang paghahanda sa mga banta ng China. Sa kabila nga ng mga mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang mga kaalyadong bansa para mas mapalakas pa ang ating defensive capability. Kabilang na nga rito ang potensyal na status of visiting forces agreement kasama ang New Zealand. Nagsimula na nga ang formal na negosasyon para dito noon pang 2023 para masigurong makakounter ng mga bansa sa Indo-Pacific ang illegal na ginagawang pagpapalawak ng impluwensya ng China sa ating rehiyon. Nandyan din mga kabayan ang negosasyon para sa defensive alliances sa mga bansang Canada at France na talaga namang magiging napaka-importanting mga kaalyado sakaling ile-level up nga ng China ang mga ginagawa nitong illegal at delikadong aksyon laban sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng 3 defense alliances ang Pilipinas. Ito ay sa United States, Australia at Japan. Lumipad naman ang 3 FA-50 fighter aircraft ng ating bansang Pilipinas at 2 US B-1 bomber aircraft ng Amerika at umikot ito sa bahagi ng Scarborough Shoal kung saan nananatili ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy vessels. Dahil nga sa mga sinasagawang hakbang ng Pilipinas, muli na namang umalma ang China at pinagbibintangan pa tayo na siya daw nagpapasimula ng kaguluhan sa Indo-Pacific region. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin mga kabayan ang illegal na pananatili ng mga barko ng China sa loob ng ating EEZ. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang pagtataboy ng Philippine Coast Guard o ng PCG sa mga naglalakihang barko ng China Coast Guard o CCG na illegal na nananatili sa loob ng ating exclusive economic zone sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagawang maitaboy ng BRP Cabra Patrol Ship ang CCG 3304 na namataang nagtatangka umanong lumapit sa kalupaan ng Bulinaw, Pangasinan. Isa pang barko ng CCG ang nai-report naman na pumasok sa ating exclusive economic zone. Ito nga ay ang CCG 3103 na maaaring kapalit ng barko na nagawang maitaboy ng PCG. Tuloy-tuloy nga ang ginagawang pag-normalize ng China mga kabayan sa ganitong mga illegal na aksyon sa kabilangan ng panawagan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa sa China na itigil na nga ang mga delikado at mga provocative actions na katulad nito na nagpapataas ng tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Inireport naman ng PCG noong Biyernes na namataan din ang pag-alis ng monster ship ng China Coast Guard Vessel 5901 na huli namang namataan 164 nautical miles mula sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Ayon sa pamunuan ng PCG, posible daw na lumabas na ang monster ship na ito sa West Philippine Sea at meron ngang tsansa na lilipat naman ito ng deployment sa exclusive economic zone ng mga karating nating bansa kagaya ng Malaysia, Indonesia o Vietnam. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 Chinese vessel ang patuloy na nananatili at illegal na umiikot sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa iba pang mga update mga kabayan, pinuna at umalma na naman ang bansang China sa isinasagawang joint patrol ng Pilipinas kasama ang mga bansang Amerika at Canada sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa China mga kabayan, ang patuloy raw na paghikayat ng Pilipinas sa ganitong uri ng mga provocative military operations at media hype ay naglalayon daw na pagtakpan
ang paglabag ng Pilipinas sa maritime rights ng China na nagpapahina raw sa katatagan at kapayapaan sa buong Indo-Pacific region. Buwelta naman ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng isinasagawang pagsasanay ng ating bansa kasama ang ibang allied countries ay nakabatay at sumusunod sa international law, partikular na sa UNCLOS at sa arbitral ruling noong 2016. Ayon pa nga sa AFP, ang mga bansang lumalawak sa pagsasanay ay may isang layunin. Ito nga ay panatilihin ang bukas at mapayapang Indo-Pacific region. Isinagawa noong February 12 ang ika-7th Multilateral Maritime Cooperative Activity o Joint Patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kasama ang US at Canada. Bagamat may mga namata mga PLA Navy vessels, surveillance ships at mga helicopter, hindi naman ito nakialam sa pagsasanay na ginagawa ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Navy, nagsagawa rin sila ng sarili nilang routine patrol sa bahagi ng South China Sea. Ito nga ay sa kabila ng mga aktibidad na ginagawa natin sa WPS. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Pilipinas sa delikadong pag-atake ng Chinese fighter jet sa surveillance aircraft ng Australia. Inireport ng Australian Air Force ang ginawang pagdideploy ng mga flares sa layong 30 meters sa harap mismo ng Royal Australian Air Force P-8A Poseidon habang nagsasagawa nga ito ng monitoring sa bahagi ng West Philippine Sea noong Martes. Ayon sa Australian Defense Department, ang mga ikinikilos ng Chinese Air Force ay sobrang napakadelikado at unprofessional na nagdulot nga ng panganib sa mga sakay ng kanilang eroplano. Matagal nang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Australian Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito nga ay bahagi ng kanilang effort para tulungan ang Pilipinas na i-counter ang Chinese territorial ambition. Base sa report, habang lumilipad daw ang Australian aircraft ay biglang bumuntot ang dalawang Chinese fighter jet sa kanila. Maya-maya nga ay pumwesto ang isa sa mga J-16 fighter jet ng China sa unahan ng P-8A Poseidon at bigla na lamang itong nagpakawala ng mga flares sa mismong harapan o sa nguso ng mga sinasakyan ng piloto. Sakay ng Australian military aircraft na ito ang hindi bababa sa 12 military personnel nang maganap ang insidente. Mabuti na lamang at walang naganap na hindi inaasahang pangyayari sa ginawang ito ng komunistang bansa. Kung nagkataon na tinamaan ng pag-ataking ito ng China ang eroplano ng Australia, siguradong malaki ang magiging impact nito na maaaring mauwi pa nga sa isang trahedya. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.